Paalala sa mga working student na nagsa-sideline tuwing madaling araw. Isang working student na nagsa-sideline bilang food delivery rider ang inagawan ng kanyang motor tapos pinatumba siya ng dalawang kawatan habang igagarahe sana ang kanyang motorcycle sa harapan ng kanilang bahay. Nangyari ang insidente kamakailan lang doon sa Pasig City at around 5 a.m. na igagarahe na lang sana ng biktimang working student yung kanyang motor. At dito yung pinaka-vulnerable time sa mga food delivery drivers dahil iniiwan na nila yung motor nila. Pero malas talaga kasi ito yung tiyempo na napadaan doon yung dalawang kawatan. So nung natsyempohan nila na ginagarahe ng kanilang target victim yung kanyang motor, dito na nila tinimbrehan or tinambangan itong biktimang working student. Nung napansin na ng biktima na tatambangan na siya ng dalawang kawatan na to, sinubukan pa niyang tumakbo papalayo para iligtas yung sarili niya. Kaya lang, hinabol na talaga siya ng nakaputing t-shirt na yan at pinaulanan siya ng 10 bala. At yun yung mitya ng kanyang pagkawala dito sa mundo. Habang yung kasama naman ng naka-white na naka-brown, siya yung tumangay ng motor ng biktima. Agad naman nakisakay yung nakaputi after niyang pinatumba yung working student and dali-dali na silang dalawa na tumakas from the scene of the incident. Habang tumakas na itong dalawang kawatan na ito, gamit yung motor ng biktima, humingi pa ng tulong yung working student. Sabi niya, Mama and Papa. And napansin ito ng kanyang mother or parent and then dali-dali na silang lumabas sa bahay at nadatnan nilang ito, nakahandusay na ang katawan ng kanilang anak. Habang tumakas na itong dalawang kawatan na ito, gamit yung motor ng biktima, humingi pa ng tulong yung working student. Sabi niya, Mama and Papa. And napansin ito ng kanyang mother or parent and then dali-dali na silang lumabas sa bahay at nadatnan nilang ito, nakahandusay na ang katawan ng kanilang anak. Basing sa kanyang autopsy report, ang possible na cause ng kanyang demise ay severe hemorrhagic shock related to multiple gunshot wounds sa iba't ibang parte ng kanyang katawan dahil kita nyo nga naman pinaulanan siya ng lalaking nakaputi. And as per records, meron na palang history ng mga criminal activities itong dalawang nahuling kawatan na ito. Yung isa sa kanila, meron ng previous carnapping case. So, ibig sabihin, talagang nagtitimbri siya or tinatambangan talaga niya yung mga naggagarahe ng kanilang motor sa kanilang bahay. Tapos, yung isa naman sa kanila is meron din palang previous homicide issue at homicide case or frustrated homicide case. Kaya, nakakatakot talaga yung pag-uugali nila dahil meron na silang chronic antisocial personality disorder. Labis ang paghihinagpis ng naiwang pamilya ng working student na ito na nagsa-sideline bilang isang food delivery driver. Dahil ang pagkakaalam nila, wala siyang nakaaway kahit kanino man. And malaking bagay yung kanyang pagsa-sideline as a food delivery driver dahil nakakatulong ito sa kanyang pag-aaral na nababayaran niya yung tuition fee niya. Tapos yung kinikita niyang extra ay binibigay niya or sinishare niya sa pamilya nila sa panggastos, pang araw-araw, pangbayad sa bills, mga ganon. Kaya masakit sa kalooban nila na sa isang iglap ay mawawala siya dito sa mundo dahil sa mga kawatan na ito na may antisocial personality disorder. Nalulungkot din yung simbahan kung saan siya nagsisilbi bilang isang sakristan. So biruin nyo, napakabuti talaga niyang bata na hindi lang siya working student kundi nagsisilbi din siya sa church. Kaya lang nalungkot ang church kasi nga bigla yung kanyang pagkawala dito sa mundo dahil sa mga dalawang kawatan na ito. Balikan natin itong dalawang kawatan na ito na nahuli dahil sila mismo yung nagpaulan sa biktima ng ilang bala. Tapos yung isa naman ay ninakaw yung motor ng biktima. Sinabi niya na sa korte na lang daw siya magpapaliwanag. And nung tinanong naman nung pulis kung bakit pinaulanan niya ng bala ang biktima, sinabi din ng batang ito na sa korte din siya magpaliwanag. As per records doon sa pulis,
Napag-alaman na meron na palang mga previous criminal records etong dalawang batang ito na age 19 tapos yung isa is 21 years old. So biruin nyo, sa ganitong murang edad, dapat sana nasa school sila, tinatapos na nila yung senior high curriculum nila o kaya yung isa naman na 21 years old is pwedeng nasa first year in college siya na pinapursue yung dream niya bilang maging isang professional in the future or businessman. Yun nga lang, naligaw silang dalawa sa ibang landas. At instead na mag-aral, sa pagkikitil ng buhay ng ibang tao na lang ang kanilang ginagampanan. Kaya if ever man na mapawalang sala sila o kaya maka-release sila sa prison, tapos gagawin ulit nila itong mga criminal activities, hindi na tayo magtataka kung biglang matagpuan yung kanilang katawan na wala ng buhay doon sa gilid ng kalsada at may karatula dito na huwag niyo akong tularan. Nakikiramay po ako sa working student na ito na ang gusto lang naman niya ay sumideline para matulungan niya ang kanyang parents, para mabayaran niya ang kanyang tuition fee, and yung extra na kita niya ay para sa pangdagdag gastos doon sa kanilang bahay. Pero yun nga lang, hindi na yun matutuloy dahil sa kawalang hiyaan ng batang kawatan na ito na nalihis sa maling landas. And condolence po sa naiwang pamilya, sa friends and relatives dahil napakasakit na mawalan ng isang miyembro ng pamilya na napakamatulungin at may takot sa Diyos.